Quezon City Police District, particular doon sa Station 12 no, ng Eastwood Police Station. Kung saan dito no, ay kinukumpirma nila na nasa kanilang kustodya itong si Channel 167. Ito po no, at meron siyang kinakaharap na kaso na base sa warrant of arrest na inisyo ni Honorable Ellen B. Abesames Quinto, presiding judge ng Metropolitan Trial Court, Branch 65 ng Makati City. At ito naman po ay mayroong may bail. Bali 2 counts po ito, itong kaso na ito, at merong bail recommended na 2,000 pesos bawat kaso. Yun po, no? At kanina, para din sa kaalaman ng lahat na nag-aantay ng update kaugnay dito sa ginawang pag-aresto kay Channel 167, sumailalim po siya doon sa sa physical and medical examination doon sa isang government hospital sa Quezon City, doon sa QCMC. At kasabay na rin nung ginawang booking procedure kung saan ay sumailalim siya sa pagbibigay ng kanyang fingerprint specimen at kinuhanan din po siya ng mugshot. Ayun po no, at sa kasalukuyan nasa atin na po nasa ating kustodya po yung mga dokumento na kinakailangan para sa pagpoproseso ng kanyang piyansa. At kung loloobin ng Diyos, bukas na bukas ang sasamantalahin natin, dahil ayon dito sa Quezon City Police District ay mayroong opisina, half day, yung lungsod ng Quezon. Kaya agad-agad sasamantalahin ng EDSA Friday Group na maglakarin agad yung piyansa nitong si Channel 167 nang sa ganon ay mabilis natin siyang maisauli sa kanyang mga mahal sa buhay. At yun po, maipapangako po natin dito po sa mula po sa aming mga bumubuo ng EDSA Friday Group na hindi po kami titigil hanggat hindi po namin na ibabalik sa pamilya itong si Channel 167. Kaya ngayon pa lang ay nag-uusap-usap kami dito po sa sa lungsod Quezon, kung saan kami ay nandito sa malapit sa istasyon ng pulisya dito sa Eastwood. At kami ay yung nga po talagang nagkasundo na magiging isa kami, nagkakaisa kami na gumagawa ng paraan at upang agad talagang maikumpleto namin yung mga documentary requirements na para mabilis siyang makalaya. Yun po, At para na rin po sa kaalaman ng lahat, ito pong si si Channel 167 ay nasa mabuti naman po kalagayan at yung kanyang kanina ay okay naman po siya. Hindi naman po siya at nakatawa pa nga po siya, yung niya. Yan po yung aming kuha kanina. Makikita nyo. Yan. Yan po yung aming litrato sa loob ng tanggapan ng station investigation ng Station 12. Yan po. Yan po yung sa loob po yan doon sa loob ng opisina ng Station 12 ng Quezon City Police District. So yun po at yung nga at kausap ko nga siya kanina patungkol doon sa kung ano man yung kaugnayan niya doon sa kaso na nagresulta sa pagkakadakip niya, talagang gulat na gulat po siya. At kitang-kita naman po natin sa kanya, tinatanong nga namin din siya kung anong kinalaman niya, kung sino ba ito. Dahil maliban sa kanya, meron pang isang pangalan na nakalagay doon sa warrant of arrest.
at ito ayon kay Channel 167 hindi niya kilala. Hindi niya kilala. Mukhang itong kaso na ito ay mukhang gawa-gawa lamang sapagkat talagang kung titingnan mo talagang mukhang inihalo siya or maaring ito ay kapangalan lamang niya. Kaya nga lang ang problema siyempre pagkaganyan kinakailangan yung korte mismo ang magpasya kung talaga bang siya yun o hindi itong naging subject ng warrant of arrest. At ito po dahil dito sa warrant of arrest ay kung titignan ninyo ay ito sa hawak kong warrant of arrest yan kung titignan ninyo dalawa nga ang pangalan yung nandito at yung middle name ay letter U yung middle name at lumalabas na halos pareho. Pero siyempre may mga kaso na hindi naman natin maiaalis na talagang nagkaroon na ng mga pangyayari na yung mga ganyang yung mga ganyang kaso hindi na hindi na bago na katulad nung ginawa sa akin noon na kinasuhan ako at in-address sa ibang lugar para hindi ako maka-attend ng hearing. Yun po ang ginawa sa akin noon at nagulat na lang ako may warrant of arrest. Kaya yun yung nangyari. Kaya ganon yung ginawa kay kay Channel 167. Pero ang talagang isa sa mga nakita rin natin ay yung biglang pagdating nung isa sa pinakamataas na opisyales ng Quezon City Police District sa katauhan ni Colonel Arugay. At ito naman talagang nagpakita siya ng pagmamalasakit at pagtulong. Siya mismo talaga at ganoon din yung station commander ng Eastwood Police Station ng Quezon City Police District ay sila po mismo yung nag-aasikaso para agarang pagpapalaya dito kay Channel 167. Kaya nga agad-agad ay tumulong sila sa pag-secure nitong mga dokumento para agad na makalaya kung kakayanin bukas kahit na half day ang opisina. Dahil kung para sa inyong impormasyon na kadalasan sa tanggapan ng mga gobyerno o sa opisina wala na hong pasok pagka Sabado. Kaya sana po makaano po tayo makakuha po tayo ng approval ng piyansa dahil may mga documentary requirements pa po na kinakailangan. Kaya nananawagan po tayo doon sa barangay kung saan nakatira itong si Channel 167 na para doon sa issuance ng barangay certificate o barangay clearance para requirements doon sa pagpo-post ng bail. Kailangan po kasi yun at yun yung kasalukuyang ginagawa natin. At hindi na po natin pinapunta yung asawa ni Channel 167 at tiniyak po natin sa kanila na wag na silang mag-alala. Ang EDSA Friday Group po ang talagang nakatutok at hindi po namin ito lulubayan, hindi po natin ito pababayaan. At kahit na mainit mainit sa pamahalaan, ang grupo ng EDSA Friday Group ay andito pa rin tayo at talagang hindi natin to kakantanan na kailangan sa lalong madaling panahon ay maisauli natin sa kanyang mga mahal sa buhay itong si Channel 167. Yun po ang ating ginagawa ngayon. Kaya sana umabot yung ating ginagawang pagsisikap at sana
itong yung yung executive judge ng Quezon City ay payagan tayo na makapagpiyansa bukas. Maraming salamat po doon sa mga tumutulong kay Channel 167 at ganun din po doon sa mga nagpapaabot ng sa atin. Ito ba? Yan po, no? At meron po tayong panawagan. Ayan po. Baka po pwede manawagan ng tulong mula sa MTC ng Makati. MTC Branch 65. Kung meron po dito na mayroong kilalang mga empleyado o kilala ninyo yung presiding judge o clerk of court ng Makati MTC Branch 65. Baka po makatulong kayo para po doon sa information at resolution ng kaso. Para po dito sa warrant of arrest na inisyu na ninyo, no? Na inisyu ni Honorable Ellen Abesamis Quinto. Kung meron po dito sa atin, nananawagan po tayo doon sa mga taga Makati. Baka meron kayong kilala na nagtatrabaho sa Makati MTC Branch 65. Malaking bagay po ang dahil nga kinakailangan po natin na makakuha ng kopya ng information at ng resolution na kinakailangan po sa pagpipiyansa. Yun po yung natin para po natin dahil kung titingnan ninyo kung hindi po natin na mapipiyansahan agad itong si Channel 167 ay aabutin pa ho siya ng Lunes. Aabutin pa ho siya ng Lunes. Kaya nga itong mga nangyayari na ito, talagang ito ay talagang kung titignan mo, matagal na namin na inaasahan na talagang aabutin ng kahit na sinong vlogger o miyembro ng EDSA Friday Group. Sapagkat itong pagkakadakip kay Channel 167 ay maaaring resulta ng isang covert operation at ito ay ginawan ng masusing pagmamanman at pananaliksik. Yun kung basta nagkaroon ng research dito dahil identified yung grupo, identified yung mga pangalan, nagkataon na itong si Channel 167 ay mayroong kapareho pangalan. At yun nga, ay talagang siya yung talagang dinakip sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Metropolitan Trial Court ng Makati Branch 65. Hindi naman po natin kinu-question yung kapangyarihan ng hukuman, hindi po natin din kinu-question yung authority ng kapulisan. Pero ang sinasabi po natin dito, siyempre hindi po tayo naniniwala, basta hindi po tayo naniniwala na walang kinalaman ang Bangag Administration sa ginawang pagdakdakip kay Channel 167. Sapagkat kung itong si Channel 167 ay hindi po lantad sa mga ginagawa na pagbatikos dito sa Bangag Administration ni Bongbong Marcos, ay hindi po niya sasapitin itong kanyang kapalaran. Kung ito nananahimik na lamang sa bahay kasama ng kanyang pamilya, hindi po niya dadanasin yan. Pero dahil nga sa pagmamahal niya sa kanyang bayan, sa pamamagitan ng kanyang pagbablog, pwede naman siya mag-vlog, mag-display siya ng salawal. Pwede naman siya mag-vlog, mag-display siya ng paglalaban ng ng lampin. Pero ang ginagawa ho niya, nagbablog po siya para sa bayan. Naghahatid siya ng mga impormasyon, ng mga kaganapan, kung ano yung mga nangyayari dito sa ating bansa. Di ba?
Siguro, kung sa lawal ng lolo niya ang binablog niya, hindi ho siya magkakaganito, hindi ho ba? O kung sana, pinakikintab niya na lang yung ulo ni Agent Morales, hindi naman din siguro siya magkakaganito, hindi ho ba? Dahil nga, dahil po dun sa ginawa niya na yun yung yan, sabi ni Fatima, Sir JM, lagyan mo ng background, nakikita po kasama mo sa bahay. Wala po ako sa bahay. Nandito po kami sa nandito po kami sa hotel. Yan. Malapit po kami sa nandito lang po kami katabi po ng police station. Nandito lang po kami, no? Yan. Yan. Yan po. Ayan, at hindi naman ho kasi kami pwedeng umi-standby po doon sa yan, nakikita. Yung pit mo, nakikita. Biro lang. Ayan. Ayan po, At yun nga po. Uy, si Eloy Macruz, talagang maka-hotel ka agad. Hotel? Hindi, joke lang yun. Joke lang, yan. Yan po, nandito po tayo malapit sa malapit. Para kung may kinakailangan naman si Channel 167, mabilis kagad kami makakapunta sa kanya. Yan, walo. Yan, walo po. Ikot po gano'n. Yan po yung Ate, alam nyo, no, ito lang po talaga, no? Hindi naman natin pwede siyang samahan, no? Doon sa loob ng kulungan, Hindi naman po pwede. At talagang, siyempre, meron silang mga protocol po doon, O, paano daw yung pagkain? Bali, ang ginagawa po namin, nagpapadeliver na lamang po ng pagkain para doon kay Channel 167. At in fairness naman po, doon sa mga kapulisan na nandun, At maganda naman po yung treatment. Kaya nga, yun po yung natin kay Grace Dasdomas, si Colonel Grace Dasdomas, yung station commander, at sabi nga niya, wag kang mag-alala, sir, at yan dito. At in good hands, sabi nga, Ganon din yung Deputy Director for Operation ng Quezon City Police District na si Colonel Arugay, Siniguro naman niya, na hindi, kaya, talagang naman din sila, nakita naman natin kung paano inasikaso yung mga kinakailangan nating mga dokumento. Hindi naman tayo pinahirapan dito sa mga dokumentong hawak na natin ngayon. Ultimo yung mga mugshots, fingerprint, andito po, bali hawak po natin ngayon to, ito po yung fingerprint ni Nelson, ni Channel 167, yan po. At hawak po natin at yung mga ilang dokumento, yan, hawak po natin yan. At yun po, sa lahat, na mga taga-suporta ni Channel 167, wag po kayong mag-aalala sapagkat ang inyong EDSA Friday group ay hindi po titigil, na hanggat hindi po natin naisasauli sa pamilya niya itong si Channel 167. Kaya nga dapat pupunta yung may bahay ni Channel 167 doon sa presinto, pero sinabihan na po namin na wag nang mag-alala. Kami na po ang bahala. At sabi nga po nung kasama natin si GQ, handa po siyang pumalit kay Channel 167. Handa po siyang pumalit para maging mayor de mayores doon sa loob ng piitan. Yun po, Kaya sabi ko, talagang pinigil ko na lamang Sabi ko, hindi po pwede, hindi sila tumatanggap ng Senior. Ng senior. Ayan. Yan po, yun po. At nakita naman natin yung kalagayan niya, At yun po ang natin. Kaya lang, siyempre, doon sa presinto, may curfew sila doon Merong oras lang yung dalaw, may oras din yung mga siyempre may mga impormasyon po silang iniingatan, lalo na siyempre iba't ibang opisina po yung nandun. Kaya yun po. At sabi ko nga doon sa isa sa mataas na opisyalis ng Quezon City, sinabihan ko nga po sila na dito na lang kayo sa amin, lumipat na lang kayo dito sa amin. Natawa sila Sabi lang gano'n basta
Sabi nila, no comment na lang, no comment. Yun, no comment. Oh, nagtatanong si Mr. Cheese, ano? Si Mr. Cheese, nagtatanong siya, bakit siya hinuli? Yan. Bakit daw hinuli si, yan. Yan. Bakit daw siya hinuli? So yan, kaya siya hinuli ay sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ng isang judge ng Makati Metropolitan Trial Court Branch 65. Yan. Ang hirap palang gamitin nito. Yan. Yan. Sir, salamat po sa pag-update. Baka po atakihin yan sa puso or baka masagasaan yan sa kulungan. Wag naman po sana at patuloy po tayong manalangin, ano? At yung mga prayers po ninyo ay malaki po ang maitutulong yan. Opo, malaki po ang maitutulong yan na yan. Mula po kay Rachel Tan, sana assured ang misis ni Kuya Nelson na okay. Lang siya. Ingat kayo lahat dyan, Sir JM. Salamat sa support nyo sa lahat ng EFG. Ay, opo. At in-assure naman po natin doon kay ma'am, doon sa misis ni Channel 167 na wag siyang mag-alala. At kami na ang bahala sa kanya, yung at yun naman ang ganun natin. At kaya nga tayo pumunta roon para masiguro talaga natin na talagang dinala sa police station itong si Channel 167. Siyempre, hindi rin maaalis sa sa isip ng mga katulad natin na pagka merong dinadampot na ganyan baka kung saan dalhin iligaw.